May kumontak, may tumawag sa atin bigla. Oy. Naku po, pambira. Bakit ka naman biglang tumawag? Kami na naman nasisisihin dyan eh. Magandang araw naman o magandang gabi mga Banateros Brothers. Mga kabayan, muling nagpakita sa publiko at nakausap ng Banateros Brothers itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantaga. Ito ay kahit wanted at pinaghahanap ng batas dahil sa di umano ay pamamaslang sa broadcaster ni si Percy Lapid noong 2022. Sa isang programa ng SMNI kung saan ay host ang Banateros Brothers, walang tapang na ipinakita ni Bantag ang kanyang mukha na bahagyang nakabalot ng tela at nakasuot ng sombrero. Nang matanong ng Banateros Brothers itong si Bantag kung kailan susuko at kung bakit ayaw pa niyang harapin ang kanyang kaso, eto ang sagot ni Bantag. Sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? At harapin ang proseso ng batas. So, napakagandang tanong yan. Handa ko bang, sabi mo ba, handa ko bang harapin? Handang-handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, ang daming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang ikinaso sa akin, na alam naman natin na gawa-gawa lang. Dahil sa ginawang pag-i-interview kay Bantag, agad na mga kumilos ang National Bureau of Investigation o NBI kung saan ay sinalakay nila ang dalawang bahay ni Bantag sa Laguna at Caloocan para isilbi ang arrest warrant na inisyu ng korte. Pero bigo silang matagpuan ang dating Bucor Chief at tanging ilang baril at bala ang kanilang nadiskubre na pinaniniwala ang pag-aari ni Bantag. Samantala sa isang hiwalay na interview, nagsalita si dating Pangulong Duterte at ipinaabot ang kanyang pagsuporta sa kanyang dating tauhan na si General Bantag. Sabi ni Duterte kung kailangan ng tulong ni Bantag, tumawag lang siya at tutulungan siya nito dahil isa naman itong abogado. General Bantag, kung saan ka man ngayon, ako nandito sa Davao. Saan ka man, sana na safe ka, komportable ka naman, hindi ka man nahihirapan, at suportado kita. Kung ano man ang may tulong ko, abogado naman ako, mawag ka lang, anytime. Nagkomento rin si General Bantag sa naging sitwasyon ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan ay wanted na rin at pinaghahanap ng batas. Sabi ni Bantag kung totoo man na may kasalanan si Kibuloy, dapat sa korte nilang dinggin ang kanyang kaso at hindi sa Senado at Kongreso. Ang sa akin dyan, mayroon naman tayong court na didinig sa kaso ni Pastor Kibuloy kung mayroon man. At tignan natin na humarap yung mga witnesses na laban sa kanya at ipresenta yung mga ebidensya laban sa kanya at pabor naman sa kanya na ebidensya niya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung sakaling lumapit si General Bantag kay Pangulong Duterte at tanggapin ang tulong na alok ng dating Pangulo, makabubuti at makatutulong kaya ito sa kaso ng dating Bucor Chief? Sama-sama nating panoorin ang detalye ng balitang yan at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa sobrang init po na yan, may kumontak, may tumawag sa atin bigla. Oy. Naku po, pambira. Bakit ka naman biglang tumawag? Kami na naman nasisisihin dyan eh. May tumawag sa atin, sinagot lang naman natin. Diba? SMNI. Ano na? Ito ho, i-introduce na ho natin itong tumawag. Nakakagulat to, bigla hong tumawag itong napakatigas na ating dating DG. Ito, magandang araw po. Dating DG na si General Bantag. Magandang araw po, sir. Magandang araw naman o magandang gabi mga Banateros Brothers. Naku. Ako ay nininervyos sa inyo kasi kayo na naman ang pagtutuunan ng init ng ulo. Naku po, patay tayo dyan. Lagot. Pero unahin na muna natin, may sasabihin si Coach Dada.
Meron lang po akong Ano gustong itanong sa inyo, DG Bantag. Nahuli na po si Kong Teves. Kayo po ba wala pang balak sumuko? Sumuko na ho kayo. Kami dadamay dyan pag di kayo sumuko. O pinasusuko namin kayo, ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan eh. Akala ko kung ano lang ang pag-uusapan natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? At harapin ang proseso ng batas. Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap eh. Sa akin ha. Kaya parang nagdadalawang isip ako, talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita. Marami pong nagtatanong sa amin dito sa mga komentaryo, sa personal vlogs namin, tatakbo po ba si DG Bantag? Kasi maraming gustong tumakbo ka. Yan na lang inaantay ng taong bayan kung ikaw po ba itatakbo sa national position, maybe bilang senador. Copy, Coach Oli. Ngayon nga nakita mo, palingalinga ako kasi palagi akong tumatakbo eh. National, election pala yung sinasabi. Akala ko yung takbuhan eh. Kaya napapalinga ako, baka tumakbo na naman ako ngayon. Yun nga po, marami po nagsasabing tumakbo kayong senador dahil alam naman po natin yan ang isa sa mga kulang sa atin ngayon yung war on drugs, di ba? Sabi nyo nga kung kayo maging senador, yan ang isa sa mga ipupush nyo, mandatory na drug test sa mga opisyal. Baka naman po daw mabigyan nyo ng sagot yung kahilingan ng taong bayan na kayo ay tumakbo bilang senador. Alam mo, okay, copy, Banat Bay. Nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagko-comment nga na tumakbo daw si Bantag sa pagka-senador. Ewan ko kung majority yun Kung talagang nakakarami ang nagsasabing tumakbo daw si Bantag sa senador, sa Senate election, so be it. Di gawin natin. Kung talagang mandato yan ng taong bayan, sino ba tayo para tumanggi, di ba? Pero kailangan ko munang harapin kasi ang kaso ko. Kaya pinag-iisipan din namin yan kung yan nga may kagustuhan ng taong bayan na tumakbo si Bantag. Pag-iisipan naming maigi, Banateros Brothers, kung ano ang dapat naming gawin para mapagbigyan ang hiling ng taong bayan. DG Bantag, total, uso naman yata ngayon yung political persecution at marami po nagsasabi na si Pastor Quiboloy ay politically pinipersecute. Ano po bang masasabi ninyo dito sa mga, kung meron lang po kayong opinion dito sa mga ibinabatong batikos at mga balita dito kay Pastor Quiboloy? Oo, copy, Boss Dada. Nung nagkaraan, mayroon akong nagawang video rin yan at na-send ko. Full support din ako kay Pastor Quiboloy sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Yun kasi, Senate kasi ang alam naman natin na questionable daw yung mga characters or reputation ng involved na senador doon sa committee na yon. So, tama ba? Nasa batas ba na kasi hindi sumisipot si Pastor Kung nasa batas na huliin siya, di huliin siguro. Pero kung wala sa batas, bakit kailangan niya ang pumunta? Ganun naman ang takbo ng ng hustisya natin. Ito lang, hindi naman kasi ako senador.
Kaya hindi ko alam kung may authority or power ba talaga sila na mag-execute or mag-issue ng isang warrant of arrest para arestuhin itong si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, kung mayroon, so be it. Ganun talaga, kung mayroon talagang authority. Kung wala naman, bakit ka magpapa-aresto? Yun lang naman ang masasabi ko. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa excuse me, ginawa ng NBI pag-raid sa dalawang bahay o residence ni DG Bantag sa Laguna at saka Caloocan City, na sa kasamang palad wala silang nakita na DG Bantag. Okay? So mayroong video na kumakalat tungkol nito. Napanood ko yung video, hindi ko lang ma-upload dahil medyo hindi magandang panoorin. It's an overkill. So, unang na-raid yung Santa Rosa, Laguna, na gumamit sila ng pamukpok ng bahay. Hindi naman yun, hindi ko alam kung sledgehammer para lang makapasok. Okay. So, expected, walang nakitang DG Bantag sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. But sabi ng NBI, nakakuha sila ng mga bala ng baril. Okay. So, another raid sa Caloocan City, wala ring DG Bantag, kaya lang ang mga operative, sabi nila, naka-recover sila ng mga firearms and personal effects na pinaghihinalaan pag may-ari ni DG Bantag. Okay, ang DOJ nag-announce ng cash reward ng 2 million pesos para sa informasyon na makapagtuturo kung nasaan si DG Bantag. Okay, i-analyze natin. I think last year, merong another raid sa bahay ni DG Bantag sa Baguio City. Kaya lang, wala rin nangyari. So, ito, inulit na naman the other day, mga bahay ni DG Bantag, Laguna and Caloocan City. Ang tanong, kung kayo yung nagtatago, magtatago ba kayo sa inyong bahay? Ganon lang yun ka. Simpleng hindi ko maisip ang dahilan ng mga NBI agents natin. Bakit sila maniwala na doon magtago si DG Bantag sa bahay niya? Kasi kung ako ang DG Bantag, bakit ako magtago sa aking bahay o sa aking lugar? So, it's very unlikely nga magtago si DG Bantag sa kanyang mismong bahay. Yun ang aking simple analysis dyan. So, napahiya ang NBI, mga raid nila, may kasama pang media ata, kaya nakunan ng video.